Hi guys! Welcome again sa aking YouTube channel. This is Annalyn. And for today's video guys, eto na naman ako. Magkukwento na naman ako sa inyo about sa aking karanasan sa bansang Kuwait. Nakauna kong umiyak ako. Doon. Umiyak ako. Alam mo kung bakit guys? Namatay yung alagang ibon ni Sir. Paborito pa naman niya yung ibon na yon. Yung maliit lang siya. Pero alam mo yung sabi sa akin, pag namatay daw yon, yung katumbas daw yun ng ilang 3 buwan yata, 3 buwan na sahod ko daw. Hamakin mo yun, grabe. O diba, sino ba naman hindi matakot-takot nun? Ha? Ang nangyari guys, ganito. Hindi ko alam. Kasi marami yan silang ibon. Maraming ibon. 1, 2, 3. 3 lang. 3. Ay, 4 yung kay Dana. Yung sa bunsong anak ko. Kasi mahilig. Parehas sila ni Sir na mahilig sa ibon. Yung bunsong anak na babae. Yung sa bunsong anak na babae, yung ano tawag doon? Yung lovebirds, magpartner. Doon yung banda sa sala na meron talaga siyang itong ibon na to, yung namatay, nakapatong lang yun sa maliliit na hawla lang sila, sa maliliit na kulungan. Tapos doon yun banda sa kitchen, nasa kitchen namin yun. Parang meron yang ganun dyan na yan, patungan ng mga display. Tapos meron dyan ibon, yung nagsasalita na ibon. Ayun yung nagsasalita. Hindi siya nagsasalita, yung maingay lang siya. Pero hindi yun yung namatay. Tapos dito sa side na yun, yung sa may parang mga drawer, ganun na mga patungan, meron yun doon. 2. Yung isa dito banda sa baba. Tapos yung isa doon sa pinakamataas. Alam mo guys, ang nangyari. Kasalanan ko talaga. Kasi pero ano naman yun yung marami naman siyang mga yung bubod, yung tawag, marami siyang pagkain, yung ibon. Pero as in guys, inahamin ko naman na sa sarili ko na nakakalimutan ko talaga siya guys, ibigyan. Kasi nga nandun siya sa pinakataas. Alam mo yun, yung hindi ko na siya maalala na may ibon pa pala doon sa taas. Oo, as in guys, hindi ko siya maalala na may ibon pala doon sa pinakataas. Yun pa naman yung paborito. Pag hindi siya nag-ingay, ay isang beses kasi. Yun kasi yung pinakamaingay na ibon yung nandun sa taas na yun. Ang ingay talaga nun. Alam mo, inis na inis ako dun lagi. Kasi kada baba ko yan. Pag halimbawa, ayaw kong magising pa sila, no. Siyempre dahan-dahan ako, lalo pag umaga pa, no. Dahan-dahan ka pupunta yun sa kitchen para hindi sila magising. Ang ingay na, basta ang ingay. Maingay talaga siyang ibon na yan. Maingay. Kaya minsan sabi kong ganun, ingay mo. Naaway ko yun, no. So, ingay mo lang, yaka talagang ingay mo. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi ko, sana mamatay na lang kung ibon na to, ingay. Sabi ko gano'n. Tapos, as in, naiinis talaga ako doon. Pero pinapakain ko naman siya, ha. Pinapakain ko. Tapos, ang nangyari, ang gulat ko talaga. Kasi, parang 1 linggo ko yata talaga yun na nakalimutan ko na hindi siya napakain. Yung hindi ko siya nabigyan ng tubig. Oo guys, as in nakalimutan ko kasi syempre sa dami-dami kong ginagawa. Dami-dami kang ginagawa, di ba? Lalo pa si Madam mag-utos yun, sabay-sabay yun, sunod-sunod yun guys. Tapos kung ikaw mahina yung utak mo talaga doon, lahat na makakalimutan mo talaga. Lahat ng gagawin mo makakalimutan mo. Meron ka talagang makakalimutan sa sunod-sunod. Halimbawa, hindi mo patapos yung isa, may uutos na naman si Madam, hindi mo patapos yun, may uutos na naman. Siyempre, yung nasa mo na inutos na siya, makalimutan mo na yung ibang gagawin mo ba na hindi niya na sinasabi sa'yo. Di ba? Yung maaalala mo na yung mga sinasabi sa'yo na do this. Pero yung iba, hindi niya kasi sinasabi yan. Kasi yung parang everyday ko na ginagawa yan yung hindi niya kailangan sabihin. Kasi nga, parang memorize mo na everyday, routine mo na yun O ganon, di ba? Kaya,
hindi niya nire-remind sa akin yung mga ganong gawain na, yung about sa paglilinis ng mga pusa, ng dumi ng pusa, kasi may mga alaga din silang pusa, guys, ang dami. Tatlong malalaki, isang babae, dalawang lalaki, o ganyan. Tapos nanganganak pa yung babae. O, dahil pusa, ang baho-baho pa na ngayon, ang hirap-hirap linisin, Diyos ko. Pero parang nasanay na ako, guys. Nagtatakip na lang ako ganun. Tapos, yung uniform ko, di ba? Yung uniform ko, ginaganyan ko yan. Habang naglilinis ako ng tain ng ano. Yan, ganyan ginagawa ko. Diyos ko. Back na tayo doon sa ibon, no? Ano lang tayo sa ibon. Tapos ko na yung trabaho ko, guys, no? Tapos ko na yung trabaho ko, hindi, pinapaakyat na ako yan ni madam. Mabait si madam, eh. Basta pagkatapos ko na yan nung gabi, paggabi yan, tapos na ako magugas ng pinggan, tapos na ako sa lahat, mag-arrange ng mga room nila, mag-check ng mga room nila, mag-check ng CR, ganyan mga gawain ko pag, gabi na eh. Ganyan, tapos kaya, di ba, pagkatapos nilang kumain, yan, hugas pinggang, linis ng kitchen, lilinisin mo yung kitchen, guys. Lahat kailangan malinis bago ka umakyat. Hindi pagkatapos ko, hindi pinaakyat na ako ni madam, no. Wala dun yan si baba, wala si baba. Tapos, alam mo ba, doon na ako sa kwarto, nakabihis na ako, nakapangtulog na ako doon. Tapos, tinawagan ako ni madam. Kasi alam mo, guys, pag nandoon ka na sa room mo, yung pinaakyat ka na ni madam mo, hindi na kasi yan si madam tumatawag ng bababa ka ulit or may uutos siya o ano, wala. Hindi na talaga. Ganun yung maganda doon sa employer ko kasi once na umakyat ka na sa kwarto mo, hindi ka na nila i-istorbohin, guys. In case lang talaga pag may mga emergency or may anong nangyari na nakalimutan ko na gawin, yun, grabe na yung kaba ko, Sikula, bakit ako pinababa? As in, kakabahan ka talaga, guys, kasi once na tinawagan ka tas pinababa ka, ibig sabihin nun may ginawa kang mali or may nakalimutan kang hindi gawin na trabaho, ganun. So, ang nangyari, Diyos ko, grabe kaba ko. Say, oh my God, ano kaya yun? Habang bumababa ako sa hagdan, kasi third floor yun, habang bumababa ako sa hagdan, syempre, ang utak mo, hala, Diyos ko, ano nakalimutan ko, lahat nire-rewind ko na yun sa isip ko. Sabi ko sa kusina, ito, ginawa ko, lahat nilinis ko, nilagay ko naman, nagmap na ako, nilagay ko naman sa labas, na ganto, lahat na maiisip mo eh. So, ano pang mali ko? Alam mo yun? Iisipin mo talaga hanggang pagbaba. Anong mali ko? Bakit tinawagan ako ni madam? Ano pang ginawa ko? Lahat talaga yan yung isip mo hanggang pagbaba. Sabi ko, grabe yung kaba ko. Sabi ko, ganun na. Diyos ko, dahil. Pagdating, alam mo, nagsisigaw na si sir. Nagsisigaw doon sa table. Sa table, doon sa sala. Nagsisigaw si sir. Dumating pala si baba, no? Galing sa trabaho, dumating. Ayun, patay yung ibon niya, guys. Patay yung ibon niya. Alam mo, pagdating ko, pagbaba ko ng hagdan, kasi pababa nang pag ganun niya, papasok dun sa room, no? Pag ganun, sigaw agad siya sa akin. So, yung ganun eh, you kill. Pinatay ko daw yung guys. Pinatay ko daw yung ibon. Grabe yung galit niya, as in. Sabi yung ganun, grabe yung galit niya sa akin, pinagmumura ako. Sabi yung ganun, ikaw yung hindi ko papakainin ng 1 linggo. Sabi yung ganun. Sabi niya, ikaw kaya yung hindi ko papakainin ng 1 linggo. Sabi niya, wag kang kumain ng 1 linggo. Sabi yung ganun. Kasi pinatay ko nga daw yan, hindi ko daw binigyan ng pagkain. Sabi ko, no sir, I give that food. Sabi ko ganun, no. Sabi ko, you don't give this food. I give sir. Ganyan ako, no. Grabe, nagsisigaw siya ng Arabic yung nagsisigaw siya. Pero nandyan naman si madam. Siyempre, lagi yan kakampi si madam sa akin eh. Pag nagagalit yan si sir, lagi yan siya sa gitna eh. Kasi alam niya kasi nananakit si sir. Kaya, sabi niya ganun. Ano daw ginawa? Bakit daw namatay? Sabi ko ganun, I don't know sir. Sabi niya, look. Sabi niya ganun, walang food, no water. Sabi niya ganun. Kaya namatay. Sabi niya ganun sa akin. Grabe, galit na galit si sir talaga. Tapos, sabi niya ganun. Di tinignan ko. Sabi ko, sorry sir, ganyan. Tapos, nakatulala lang ako dun. Tapos, tulo na yung luha ko. Kasi as in, grabe, pinagsisisigawan ako. Alam mo, di ba tayo matatanda na? Hindi tayo sanay na pinagsisisigawan tayo, guys. Kaya yun ang pinakaunang nangyari sa akin na umiyak talaga ako. Tapos sabi ni madam, okay, go up now.
Yun guys. Tapos tinapon nila yung ibon sa labas, nilagay sa labas. Tapos umalis na si sir.